ang ating gabay na naghahatid sa atin sa isang maunlad, payapa at bukas na puno ng pagkakataon ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Your Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Mar Rojas, Secretary Voltaire Gasmin, Chairman Francis Tolentino, Police Director General Ricardo Marquez, Congressman Mel Sarmiento, Rufus Rodriguez, and Jeffrey Ferrer, General Hernando Rivera, the Chief of Staff, Major General Ed Año, the CG Philippine Army, Rear Admiral Cesar Taca, the Vice Commander of the Philippine Navy, Major General Emeraldo Magnay, Vice Commander of the Air Force, Admiral Rodolfo Isorena of the Coast Guard, Jail Director Johnny Mamaril, Police Senior Superintendent Jody Barrett, Police Superintendent Romeo Ngoho, and Police Superintendent Ebra Moksir. Foreign Police and Military Attaché is present. Mr. Angel Ngu, National President of the FFCCCII, awardees of the 114th Police Service Anniversary, former Director Generals, officers, men and women of the Philippine National Police, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa huli ko pong SONA, napansin po siguro ninyo, isa sa mga ibinida ko ang transformasyong tinatamasa ng ating pambansang polisiya. Tunay pong umarangkad ang serbisyong itinataguyod ng Estado para sa kapulisan, na sinusukli naman ninyo ng iba yung pagpapakitang gilas. Binanggit ko ang Oplan Lambat Sibat, at sa inisyatibang ito, napakalaki ng naibaba sa krimen sa National Capital Region. Ang maganda, halos 2 linggo pa lang ang nakakalipas, muling nabawasan ang krimen sa Kamaynilaan. Ayon sa pinakahuling datos, mula sa 37 kaso ng murder at homicide kada linggo sa National Capital Region mula Enero hanggang Hunyo taong 2014, bumaba ito sa 21 nitong Hulyo. Sa robbery, theft at carjapping naman para sa parehong panahon, mula sa dating 919 na kaso, 340 na ang lingguhang average pagdating ng Hulyo. Kamakailan lang, sa ilalim din ng programang ito, naaresto ang 23 kataong sangkot sa gun for hire activities, drug trafficking at carjapping sa lungsod ng Caloocan. Dahil nga, sa positibong resultang hatid ng Oplan Lambat Sibat, pinalawak na rin natin ang saklaw nito, inilulunsad na rin natin ito sa Regions 3 at 4. Isang bahagi lang ang Lambat Sibat sa malawakan nating estratehiya para sugpuin ang masasamang elemento sa lipunan. Mula taong 2010 hanggang nitong Hunyo, halos 163,000 wanted na ang nahuhuli. Mahigit 1,000 na gang ang na-neutralize at 29,274 na baril na walang lisensya ang nakumpiska sa buong bansa. Patunay ito sa tagumpay ng isang ahensyang may maayos na liderato at nagkakaayos ang mga kapulisan. Sa epektibo ninyong pagtatrabaho, marami nating kababayan ang nailayo sa panganib, maraming komunidad ang nalalagay sa tahimik. Lalo nga pong pinatitingkad ang pagdiriwang natin ngayon ng mga individual at tanggapan ng polisiya na binigyan natin ng parangal. Nariyan ang halimbawa. Halimbawang ipinakita ni Police Chief Inspector Wilfredo C. Pinangunahan niya ang pag-aresto sa most wanted na si Bingbong Kapina, ang salarin sa karumal-dumal na RCBC bank robbery at 15 taong nang nagtatago sa batas sa Kabuntalan, Maguindanao. Instrumental din siya sa pagkakahuli sa high-value target na opisyal ng Abu Sayyaf na si Cairo Mondos nitong taong 2014. Nariyan din si Police Inspector John Ryan Doseo, pinamunuan niya ang 28 operasyon laban sa drogas na nagre-resulta sa pagkakahuli ng 75 katao. Kasama na sa na-neutralize ng kanyang pangkat ang 2 sindikato ng droga sa Iloilo, ang Braga Drug Group at Bolivar Drug Group. Pati na ang makasabot nitong mga opisyal ng barangay at kawali ng Padilla. Ilan lang sila sa ating awardees ngayong araw. Nagpupugay at nagpapasalamat din tayo sa mga pinarangalan nating unit ng ating PNP. Kayo, kasama ang iba pa nating magigiting na pulis, ang dahilan sa nanunumbalik ng kumpiyansa ng taong bayan sa ating pambansang polisiya. Sa ngalan ng sambayanan, maraming salamat sa inyong dedikasyon sa serbisyo. Nagpapasalamat din tayo sa awarang liderato ni Secretary Mar Rojas sa DILG. Palagay ko,
Kayo na rin ang sasangayon sa mahusay niyang pagtitimon sa ating pambansang polisiya, pati na rin sa Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Kung tutusin, biglaan ang pagkakatalaga natin sa kanya bilang kahalili ng pumanaw nating kasamaang si Secretary Jesse Robredo. Pero malinaw naman, ipinagpatuloy ni Secretary Mar ang mabubuting inisyatiba ni Jesse at talagang nagsilbi siyang tulay para maipatupad ang mga reforma sa inyong hanay. Ngayon nga pong bababa na sa pwesto si Secretary Mar upang hindi mahaluan ng politika ang pagpapakitang gilas ng DILG at ng ating PNP, tiwala tayong malalim na ang ugat ng ipinunla niyang mga reforma na tiyak na yayabong tungo sa higit na pagpapalakas ng ating kapulisan. Kay Police Director General Ricardo Marquez naman, malaya kang pumili ng mga nais mong makasama sa trabaho. Ngayon pa man, alam kong batid mo ang kaakibat itong obligasyon na siguruhin sa aking nagagawa nila ang sinumpaang tungkulin sa ating mga boss. Sa kabila ng maraming problemang minana at tinutugunan natin, alam din natin maraming pang pagsubok na darating. Totoo, hindi na natin maibabalik ang nakalipas, pero di hamak na mas maganda kung ayusin na natin ang kasalukuyan upang talagang mapaganda ang ating kinabukasan. Ang tanong ko nga, sino sa inyo ang gustong magpahirap sa trabaho? Palagay ko po'y wala. Batid na nakakarami, lahat ng desisyon ko ay nagmumula at naaayon kung ano ang higit na makakabuti sa aking mga boss, ang taong bayan. Bilang Pangulo, napapadali ang trabaho ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Nariyan ang nakakaraming Pilipinong nagsisilbi kung lakas na talaga namang nakikisa sa ating agenda ng reforma. Tiyak ko, basta't gawin lang ninyong mga alagad ng batas ang tama, ang makatwiran at ang makabubuti sa taong bayan, siguradong gagaan ang inyong pasanin. Gaano man ito kabigat. Sa oras ng peligro, kayo ang unang takbuhan ng ating mga kababayan. Kayo ang tutulong sa kanila kung ano ang dapat gawin. Kayo ang re-responde sa nangangailangan ng saklolo at ayuda. Kung natupad ninyo ang tungkulin ng mahusay o higit pa sa inaasahan, siguradong mapapasa inyo ang respeto ng taong bayan. Nagtitiwala silang kayang-kaya nyo silang protektahan at pangalagaan. Kaya sa oras na kayo naman ang mga kailangan ng kanilang ambag at tulong sa pagtugi sa kriminal o sa pagresolba ng kaso, panatag ang loob nilang makipagtulungan din sa inyo. Di ba't sa ganitong ugnayan, dadali ang trabaho ng lahat? Di ba't lahat panalo? Malinaw naman, sa lahat ng pagkakataon, kailangan ang maigting nating pagkakaisa at pagsunod sa mga patakaran. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng lumihis sa batas o sumuway sa atas. Kailanman hindi pwedeng maging optional ang pagtupad sa kautusan. Kaya ang katumbas ng pananagutan para sa pagsuway sa utos, pinapatunayan nating hindi optional, kundi garantisadong may kaparusahan. Hindi lang natin huhulihin, kundi sisiguruhin nating makukulong ang mga nagkasala. Isipin ninyo, kung mababalita ng ating mga kababayan ang mga krimeng sangkot o kasabot mismo ang mga pulis, kung nagkalat ang mga kotong kapat laganap ang hulidap, tiyak na maglalaho ang kumpiyansa ng publiko sa inyong hanay. Sa ganitong kalakaran, hinahayaan na rin natin silang magwalang kibo sa nasasaksihang krimen o kaya naman ay pumanig sa mga nagpapanggap na tagapagtanggol nila. Sa ating pamamahala, tinatapos na natin ang maliligayang sandali na mas kalawag sa inyong ahensya. Desidido tayong linisin ang inyong hanay at itira lamang ang mga tunay at tapat na lingkod bayan. Sa kabilang banda, binibigyan natin ng insentibo ang mga nagpapamalas ng husay at gilas sa serbisyo. Itinataguyod natin ang kultura sa kapulisan kung saan nasa sarili ninyong kamay ang inyong pag-angat. Ang hangad natin, kapag may nakitang pulis ang taong bayan, alam nilang maaasahan kayo at talagang mapapanatag ang kanilang kalooban. Gaya ng sinabi natin sa ating mga tagapayo, kabilang sina Secretary Maroas at Secretary Voltaire Gasmin, pati na rin ang inyong mga hepe at mga pinuno ng kaugnay na ahensya. Bukas ako sa inyong mga mungkahi kung paano mas matutugunan ang mga pangangailangan ng ating uniformadong hanay para epektibong matugunan ang inyong mga misyon. Naalala ko pa noon, may tinatawag na pagbili ng right sa pag-issue ng mga baril sa ating mga pulis. Ang tanong ko, anong ibig sabihin nito? Kapag daw pala may magre-retiro, isusurrender niya yung issued firearm. Kung sino man ang gustong maibigay sa kanya yung baril na isinauli, kailangan daw bilhin yung rights para sa kanya ma-issue. Isa pa, noon din daw, para makapasok sa serbisyo, may mga kailangan bang mangutang para matustusan ang lahat ng alituntunin para maging pulis.
Sinisiguro natin ngayon, wala nang ganitong sistema. Hindi natin hahayaang manatili ang ganitong kalakaran kung saan naisasantabi ang ating kapulisan at ang mismong pulis ang naapi. Sa pagpapakitang gilas ngayon ng PNP, talagang lalo tayong nagiging determinado na ipagpatuloy ang serbisyo at paghatid ng benepisyo sa inyong hanay. Bilang Pangulo, ibinigay ko ang dapat lamang mapunta sa inyo. Nabanggit ko na noong SONA. Sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan, nakamit natin ang 1-to-1 police-to-pistol ratio. Ngayon ginagamit na ninyo ang Crime Incident Recording System kung saan mas detalyado at mas mahusay ng itinatala ang mga krimen. Narin din ang pag-install ng daang-daang CCTV camera sa iba't ibang lugar sa National Capital Region na madalas pangyarihan ng krimen. Gamit ang makabagong sistema at mga kagamitang ito na mamonitor ang galaw ng masasamang loob at mabilis na nakakaresponde ang ating kapulisan. Ilan naman po sa halimbawa ng isinusulong natin modernisasyon ang inaprobahan natin pag-procure ng kabuang 2,523 patrol jeeps, 577 utility vehicles, 5,736 motorcycles, 29,266 handheld radios at 3,328 investigative kits. Bukod sa pagpapalakas pa ng pwersa at pagpapaunlad sa kakayahan ng inyong hanay, tinututukan din natin ang inyong mga personal na pangangailangan. Halos 25,000 na ang inalaan nating housing units para sa mga kwalipikadong kawani ng PNP. Gayun din, inaasikaso natin ang mga hakbang gaya ng pagsasaayos sa inyong pensyon upang masiguro ang kapakanan ninyo kahit sa panahong wala na kayo sa serbisyo. Nakita naman po natin na karapat-dapat lamang sa mga benepisyong ito ang mga nagmamalasakit sa bayan. Kung mananatili ang mataas ninyong moral sa serbisyo, pihado namang mapapanatili, kundi man maihigitan ang nakamit na ninyong mga tagumpay. Ngayong nalalapit na ang halalan, muli na naman susukatin ang dekalidad na serbisyo nating mga pulis. Ang hamon at atas ko sa inyo, siguraduhin na patas, payapa at makatarungan ang magiging pagpili ng susunod na pinuno ng ating mga boss. Pinagtingnan natin ang ating pagkilos upang mabuwag ang private armed groups at iba pang banta para lang gamitin ang halalan sa kanilang pansariling interes. Alam kong patuloy lang ninyong tutuparin ang inyong trabaho na wala kayong kikilingang partido o ilang panig na inuuna ang agendang pansarili kaysa kakapanan ng nakakarami. Hindi nga po natin hayaang gamitin at pagsamantalahan ng iba ang mga isyong hinaharap ng bansa. Silang mas pipiling yurakan at sirain ang ating pagkakaisa para muling maghari-harian sa poder. Alam kong patuloy ninyong tatahakin ang landas na makatwiran at makakabuti sa ating mga boss. Wala na pong isang taon ang nalalabi sa aking termino. Simple lang ang hangat ko sa pagbaba sa pwesto. Ang iwan ang hanay ng ating kapulisang talagang kabahagi ng lipunang mas patas, mas payapa at mas maunlad. Sadyang napakalaga ng papel ninyo sa pagtataguyod, hindi lang ng dangal at kaparan ng kapulisan, kundi ng buong sambayanan. Naway magkaroon kayo ng iisang tinig at isang hanay kayong kumumpas tungo sa inaasam natin para sa pambansang polisiya. Na kapag sinabing PNP, walang ibang masasabi kundi ito ang hanay na tinutumbasan ng serbisyo ang pagkalinga ng Estado. Ang hanay na ipinagtatanggol ang mga nasa tama at hindi tinatantanan ang masasamang elemento. Ang hanay na buong tapang, buong lakas at buong loob na naglilingkod sa sambayanan. Sa bawat pagkakataon, itaguyod ninyo ang isang PNP na laging tumututoo sa kapwa. Sinasagad ang kakayahan para itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat, maligayang anibersaryo sa ating buong kapulisan. Thank you very much, Mr. President.